Nang matapos ang seremonya ng kunwa-kunwarian nilang kasal, ay binuhat siya ni Edward at dinala sa may kwarto. Nang ibaba siya nito sa may kama, ay napangiti siya. Mrs. Alcantara, ngiti sa kanya ni Edward habang nakatitig sa mga mata niya. Napangiti siya rito pero mabilis din na tumulo ang mga luha sa mga mata. Ang sarap sanang pakinggan, pero alam kong may isang babaeng tunay na nagmamay-ari ng pangalang yan. Mapait na ngiti niya. Kita naman niya ang inis sa mukha ni Edward. Baby, please. I told you, wag na muna sila ang isipin mo. In this island, there is only you and me. Walang sila at walang siya. Ang tanging meron lang dito ay tayo. Seryosong sabi nito sa kanya na nagpalambot ng puso niya. I love you, Edward. Nahihiyang sabi niya. Ito kasi ang unang pagkakataon na sasabihin niya iyon. Tinitigan siya nito at binigyan ng mabilis na halik sa labi. I love you too, Mrs. Alcantara. Ngiti nito sa kanya. Dahan-dahan naman itong tinatanggal ang puting dress na suot niya at binuhat siya papuntang banyo. Nang pumasok sila sa banyo, ay kita niya ang bathtub na punong-puno ng petal ng pulang rosas. Nang mapatingin siya kay Edward ay napangiti ito. Do you like it? Mabilis naman siyang tumango at ngumiti. Oo naman. Dahan-dahan siya nitong ibinaba sa may bathtub at nakaramdam siya ng sarap sa pakiramdam. Mainit-init kasi ang tubig na naroroon. Sumampa rin ito sa may bathtub at nagpunta sa may likuran niya. Ramdam niya ang init ng buga ng hininga nito na tumatama sa may leeg niya. Kinuha ni Edward ang isang oil sa may gilid niya at dahan-dahang ipinahid sa magkabilang balikat niya. Ramdam na ramdam niya ang init ng palad nito. Lalo siyang nag-init nang halikan siya nito sa may leeg at bumulong sa kanya. Ayoko nang matapos ang sandaling ito, baby. Kaagad naman siyang napangiti at lalong humigpit ang pagkakasabunot niya sa buhok nito. Pero tuloy-tuloy pa rin ito sa ginagawa hanggang sa manginig siya nang maramdaman ang kasukdulan. Nang hihinang napayakap siya kay Edward. Napangisi naman ito nang makita ang kapaguran niya. Baby, what's wrong? Ayaw mo na? Kaagad naman siya nitong tinampal ng bahagya sa may balikat. Inuubos mo kasi ang lakas ko. Ngiti niya rin dito. Ilang araw pa ang lumipas at araw-araw ay nararamdaman niya kung gaano siya nito kamahal. Habang nakaupo ito malapit sa may dagat, sa may buhanginan, ay mabilis siyang lumapit dito at inabot dito ang hawak-hawak niyang Coke in can. Edward, may gusto sana akong itanong. Seryosong sabi niya. What is that? Ngiti nito. Ilang araw na lang ay kasal niyo na. Malamang ay hinahanap ka na ni Bianca. Hindi pa ba tayo uuwi sa syudad? Nakita niyang bigla namang nawala ang ngiti sa mga labi nito at naging seryoso ang mukha. Paano kaya kung magtago na lang tayo rito at hindi na kita iuwi? Halos manlaki naman ang mga mata niya sa gulat. Edward, but of course, I know hindi ka na naman papayag. Mapait na ngiti nito. Edward, sa tingin ko ay kailangan na natin umuwi. Pero hindi pa niya natatapos ang sasabihin niya nang marinig ang malakas na ugong ng papalapag na helicopter. Mabilis naman silang napatayo ni Edward. Nang tuluyan itong lumapag at huminto, ay nanlaki ang mga mata niya nang makita si Brian. Bella! Sigaw nito at tumakbo papalapit sa kanya at mabilis siyang hinila palayo kay Edward. What did you do to her? Bakit mo siya dinala rito? Galit na sita nito kay Edward at akmang susuntukin ito nang mabilis niyang hinila si Brian. Brian, tama na. Wala siyang ginawang masama sa akin. Pigil niya rito. Hindi mo ba alam yung ginawa mo ha, Edward? Sa sobrang pag-aalala sa iyo ni Bianca, ay kasalukuyan siyang nasa ospital ngayon. Hindi ka ba naaawa sa dinadala niya? Galit na sabi nito.
What? Gulat na tanong ni Edward. Is she okay? Dam, yung baby namin okay lang. Then see her with yourself. At mabilis na siyang hinila ni Brian papunta sa may helicopter. Nang balikan niya ng tingin sa Edward, ay kitang-kita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Nang ganap silang makasakay at makaupo sa loob ng helicopter, ay walang nagsasalita isa man sa kanila. Okupado naman ang isip niya kay Edward. Nag-aalala siya para rito. Pagkaraan ng 1 oras, ay bumaba na ang helicopter sa may rooftop. Inalalayan siya ni Brian at mabilis na hinila pabalik sa may condo unit nito. Mabilis siyang napaupo sa may couch at mabilis na napatakip sa mukha ang mga mata. Care to tell me what happened? Sita sa kanya ni Brian at dahan-dahan niyang ibinaba ang mga kamay. Sa pagkakaalam ko kasi ay iniwan kita rito sa kondo, pero hindi ko alam na may pakpak ka na pala at nakalipad ka agad sa isla. Seryosong sabi nito sa kanya. Brian, hindi ko... Naputol ang sasabihin niya nang bigla nitong hawakan ang isang kamay niya at lalo itong naningkit. Mabilis nitong iniharap sa kanya ang sarili niyang kamay. Is this a wedding ring? Kunot noong tanong ni Brian sa kanya. Hindi pa siya nakakasagot nang bigla na siyang makaramdam na parang babaligtad ang sikmura niya. Mabilis siyang tumakbo sa may kitchen at nagsuka sa may sink na naroroon. Ilang araw lang akong nawala pero hindi ko na alam kung ano na ang nangyayari sa'yo. Bella, kilala pa ba kita? Magkaibigan pa rin ba tayo? Kunot noong tanong nito na nakasunod pala sa kanya sa may kitchen. Gusto niya itong sagutin pero nanlalabo ang mga mata niya. Parang nahihilo siya na hindi niya maintindihan. Brian, naputol ang sasabihin niya nang bigla na lang mandilim ang mga paningin niya. Nang magising siya, ay hindi pamilyar sa kanya ang kwartong kinaroroonan niya. Nang libutin ang paningin, ay kitang-kita niyang nakaupo si Brian sa tabi niya habang seryosong nakatingin sa kanya at nakakross ang 2 braso sa tapat ng dibdib niya. Brian, anong nangyari? Nasaan ako? Seryosong tanong niya rito. You are here at the hospital. Dinala kita rito dahil bigla ka na lang nawala ng malay kanina. Seryosong sagot nito. Bigla siyang binundol ng kaba. May sakit ba siya? Malapit na ba siyang mamatay? Wala kang sakit kung yan ang iniisip mo. Biglang sabi nito na tila nababasa ang iniisip niya. Then, bakit daw ako nahimatay? Kinakabahang tanong niya. Because you are pregnant. Seryosong sabi nito na ikinalaki ng mga mata niya. Ha? Nagbibiro ka ba? Paano nangyari yun? Hindi ba kasama pa kita? Sabi ng OB, pwede raw mangyari yun due to low HCG levels. Mas accurate pa rin daw ang blood serum test kesa sa pregnancy test. Paliwanag nito sa kanya. Bigla siyang naluha. Hindi sa sakit kung hindi sa saya. Ang ibig bang sabihin nito ay magkakaanak na sila ni Edward? Kaagad siyang napangiti. Kailangan niya itong puntahan. Kailangan nitong malaman na magkakaanak na rin sila. Kailangan niyang ipaglaban ang magiging anak nila. Mabilis siyang naupo at tinanggal ang swero na nakakabit sa kabilang kamay niya. Gulat naman na napatayo si Brian sa ginawa niya. Hey Bella, what are you doing? Kailangan kong puntahan sa Edward. Kailangan niyang malaman na magkakaanak na kami. Seryosong sabi niya rito. Pero mabilis nitong nahawakan ang 2 kamay niya. Bella, listen to me, okay? I am afraid to tell you this. Pero sa tingin ko ay huli ka na. Malungkot na sabi ni Brian sa kanya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang sabi niya. Mabilis nitong kinuha ang cellphone sa bulsa at iniabot sa kanya. Nanginginig naman niya itong inabot, lalo na nang mag-play ang video. You may now kiss your bride. Sabi ng sa tingin niya ay judge na naroroon. Nagbatakan ang mga luha niya nang dahan-dahang hinalikan ni Edward si Bianca. Let's all congratulate Mr. and Mrs. Alcantara.
sabi pa ng judge. Nakita niya pa ang pagngiti ni Edward kaya mabilis niyang itinigil ang video. Hindi niya namalaya na pumapatak na pala ang luha sa mga mata niya. Mabilis naman siyang niyakap ni Brian dahilan para mapahagulgol siya. They got married pagkabalik natin dito sa syudad, Bella. Paano na silang dalawa ng anak niya? Naaawa siya para sa magiging anak niya dahil lalaki itong bastardo sa paningin ng iba. Kung kailan, handa na niyang ipaglaban ang pagmamahal niya para rito. Mapait niyang binalikan ang mga alaala nilang dalawa sa may isla. Ang mga pangako nito, ang mga haplos nito, ang pagpapadama nito sa kanya sa pagmamahal nito. Dahil sa naisip, ay tuluyan na siyang napahagulgol. Huwag kang mag-alala, Bella. I am here. Hindi ko kayo pababaya ang dalawa ng anak mo. I promise to provide you a comfortable life. Alo sa kanya ni Brian. Paano na ngayon si Bella? Hindi ba niya ipaglalaban ang karapatang malaman ni Edward na ipinagbubuntis niya ang magiging anak nila? Abangan natin sa susunod na kabanata.